nagsisinungaling umano. Kaya ipinasight in contempt si Pacifico Curly Discaya at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig sa Senado kaninang umaga. At ngayong hapon, inihabol si dating DPWH Engineer JP Mendoza. Nakatutok si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagisa na agad si Pacifico Curly Discaya nang tanungin kung bakit absent sa pagdinig ang misis niyang si Sara. May ano po siya, yung may heart condition din po siya. Pero nang basahin ni Committee Chairman Senador Ping Lacson ng excuse letter, ang idinahilan pala ni Sara Discaya ay may nakaschedule siyang meeting sa mga empleyado nila. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talagang magsinungaling. Cited in contempt si Mr. Discaya habang inisyuhan naman ng show cause order ang misis niya. Cited in contempt din si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo sa kanyang koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon kay Alcantara, project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, inipirmahan ko na po yun. Pero sa salaysay ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez, giniit niya na magkakasabwat sila sa modus nila Alcantara, Engineer JP Mendoza at Paul Duya. Hati-hati raw sila pag kumita mula sa flood control projects. Yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Ipinakita rin ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson ang litrato ng tambayan ng Bulacan District Engineers. Kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Kaibigan po ni Boss Henry. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o yung mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Giit ni Alcantara, wala siyang alam sa budget insertions. Nagsusumiti lang daw kasi sila ng wishlist sa regional office ng DPWH pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Ide-detain pareho sa Senado sina Alcantara at Discaya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon mula sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sina Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Inherent sa mga committees yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Walang ghost project sa Davao City. Yan ang iginiit ni Congressman Paulo Duterte bilang tugon sa patutsada ni Congressman Sandro Marcos na malamang hinahanap ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng Kamara. Sabi ni Duterte, nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Dagdag ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara at hindi dahil sa kapabayaan kundi dahil hindi na niya umano matagalan ang katiwalian sa Kamara. Duterte. Muling humiling ng interim release o pansamantalang laya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Lalo't wala pa anilang katiyakan kung kailan mangyayari ang iniurong na confirmation of charges hearing.
Ang hakbang na yan, kinontra ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nakatutok si Mariz Umali. Matapos sabihing hindi fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan para sumailalim sa paglilitis, si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hiniri ng kanyang mga abogado sa International Criminal Court ang interim release o pansamantalang paglaya nito. Kasunod ito ng hiling nila para sa indefinite adjournment ng lahat ng legal proceedings laban kay Duterte. Nauna nang ipinag-utos ang postponement ng confirmation of charges hearing na nakatakda dapat sa September 23. Wala pang katiyakan kung kailan mangyayari yan. Kaya giit ng mga abogado ni Duterte, hindi makatarungang manatiling nakakulong si Duterte habang ipinoproseso ang mga usapin kaugnay ng kanyang kalusugan, lalo na't maaaring magtagal ito. Hindi rin daw makahahadlang sa paglilitis ang interim release at ang bansang tatanggap kay Duterte ay may pananagutang tiyakin ang pagtupad sa mga kondisyon ng ICC. Sinalag ito ng international law expert at abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan at sinabing hindi dapat ibigay ang interim release na hinihiling nito. They have actually been questioning the jurisdiction of the ICC, so talagang hindi nila tanggap. So bakit sila babalik kung hindi nila tanggap yung jurisdiction ng ICC? Sinabi nga nilang kinidnap pa. Binweltahan din ni Butuyan ang pahayag ng depensa na hindi umano fit si Duterte para humarap sa paglilitis. Aniya, ginagamit lamang nito ang issue ng kalusugan para patagalin ang proseso sa ICC. Sobrang taliwas talaga yung sinasabi ng supposed medical experts na sinasabi ni Attorney Kaufman, no? Saka yung mga sinasabi ng mga anak ni former President Duterte. Kung sinasabi nila na nakakausap nila, nagjo-joke pa nga at nagjo-joke sa kanilang love life, sa kanyang braso at pinag-uusapan nila ang past, present and future. Talagang mentally fit talaga siya to face trial. Nagsumiti rin ang depensa ng 30 panibagong ebidensya sa kampo ng prosekusyon at sa Office of Public Counsel for Victims noong September 5 at 11, kaugnay sa kasong murder at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Si Vice President Sara Duterte naman, nagpaplano na raw ng pagbisitang muli sa kanyang ama. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naka-jackpot ang isang veterinarya ng sa kanyang Capon Drive kamakailan. Natagpuan niya ang isa sa pinaka-rare na klase ng pusa sa buong mundo. Anong pusa ito? Spotted sa sinagawang low-cost Capon Drive kamakailan sa Pangasinan. Ang pusang ito, 3 kulay ng kanyang balahibo. Patsi-patsing itim, puti, at orange. Ang tawag sa pusang may ganitong pattern, Calico Cat. Pero ang kinagulat ni Doc Gab, ang pasyente nilang Calico Cat, isa pala sa tinuturing na pinaka-rare na pusa sa buong mundo. Isa kasi itong lalaking Calico Cat. Talagang nagulat dahil we didn't expect to see one. Even the pet parent was surprised na rare pala yung cat. Ito yung tinatawag natin na unicorn in the cat world. We didn't expect din na yung kanyang color is very clear. Masayang-masaya po ako nung nakita ko po na meron na akong male Calico. Kaya kinip ko po talaga siya. Ang mga male Calico Cat ay rare kung ituring dahil isa lamang sa bawat 3,000 Calico Cats ang lalaki. Bunso nito ng genetics ng kulay ng kanilang balahibo. Ang kulay ng balahibo ng pusa ay konektado sa X chromosome. Para maging Calico, kailangan ng pusa ng 2 X chromosomes. Babaeng pusa ang may 2 X chromosome kaya sila kadalasang nagiging Calico. Ang lalaki naman ay may isang X at isang Y kaya isang kulay lang ang kaya nilang dalhin. Paminsan-minsan may lalaking pusa na may extra X chromosome dahil sa genetic mistake. Dahil dito, nagkaroon sila ng parehong orange, puti at itim na balahibo. Karamihan din daw sa mga male Calico Cat maraming health issues. Kaya laking tuwa ni Doc Gab na ang kanyang naging pasyenteng male Calico malusog. It's very rare to see a matured male one. So talagang walang plan, it's just a surprise. Pero alam niyo ba na mapalalaki man o babae, may ilang lugar sa mundo na tinuturing ang mga Calico Cat na swerte? Kuya Kim, ano na? Sa Japan, pinaniniwalaang may dalang buenas ang mga Calico Cat. Tinatawag silang maneki neko o beckoning cat na sumisimbolo sa swerte sa negosyo. Sa Maryland, USA naman, paborito nila mga Calico. Katunayan itong kanilang official state cat. Kakulay kasi ng Calico Cats ang kanilang official state bird at insect.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Doble aksidente ang sinapit ng isang dump truck sa Taguig. Sa kuha ng CCTV, itotow na dapat ng mas maliit na truck ang dump truck matapos itong madisgrasya dahil nawalan umano ng preno sa General Santos Avenue. Pero hindi pa man nakakalayo, bigla namang kumalas ang dump truck at bumulusok pababa sa 3 bahay. Walang malubhang nasugatan o nasawi sa insidente, pero umaapila ng tulong ang mga residenteng nawalan ng tirahan at ari-arian. Ayon sa mga otoridad, posibleng nabigatan ang tow truck dahil sa buhanging karga ng hinatak nitong dump truck. Nakikipag-ugnayan naman ang pamunuan ng towing company sa mga apektadong residente. Sinusubukan pa naming makuhanan ang pahayag ang kumpanya. From the PBB house to a hotel, muling mapapanood soon ang former housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa isang panibagong collab project. Ano kaya ang dapat nating i-expect sa muli nilang pagsasama-sama na more than just a reunion? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. The secret is out. Muling magsasama ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates sa isa na namang big collaboration ng GMA Network at ABS-CBN Studios, ang The Secrets of Hotel 88. Tapok dyan sina PBB big winners Mika Salamanca at Brent Manalo, Will Ashley, Ralph De Leon, Esnir, AZ Martinez, River Joseph, Dustin Yu, Bianca De Vera, Josh Ford, Kira Ballinger, at Cyril Manabat. Dream come true raw ito para sa former housemates. Lagi namin napag-uusapan na sana magkaroon kami ng teleserye na magkakasama together paglabas ng bahay ni Kuya. Now na nangyari na siya, nilook forward ka na talaga na mag-taping kami. Super blessed po and grateful na kami po yung magtatrabaho po kami once again. Na-extend po kami. Kumbaga reunion yung nangyari. At para paghandaan ang bagong proyekto, sumailalim din sila sa workshop. Sobrang grateful kami na nabigyan kami ng chance na mag-workshop and matuto, i-unlock yung mga skills and mag-explore pa ng mga bagong techniques. Parang nakikita na po namin yung magiging dynamics namin kahit na parang teaser pa lang po siya sa magiging work namin sa lock-in. Para rin itong warm-up for when we shoot the show. Perfect casting nga raw kung ituring ni Mika ang project, lalo't komportable na sila sa isa't isa. Yung na-build po namin sa loob ng bahay ni Kuya, pwede po namin siyang i-showcase dito sa bagong palabas na po na to. Taos-pusong pag-ensayo para dito kasi yun nga dami kailangan maramdaman na emosyon, yun nga family drama, mystery, love, friendship, and a lot more. Excited na rin ang lahat na magtrabaho this time, hindi para ipakita ang kanilang totoong sarili, kundi ang kanilang galing sa pag-arte. It's gonna be thrilling, lot of love stories, and all about friendship also. So, a lot of elements yung mangyayari sa show na to. Working with GMA is always such a pleasure. So, yung to be able to be part of such a collaboration, it's isa siyang malaking privilege bilang isang artista. This October na magsisimula ang taping para sa collab project. Once we get the full script na po talaga, that's when we can really dissect the character and the story po. I think it'll be fun. Yes, it's work, pero we'll still try to enjoy para maganda yung mapakita on screen. Sa lahat na naghihintay para sa project namin na to, ito na yun. It's coming soon. We are going to prepare so hard for this. Abangan nyo yan. This is gonna be a good one. Sa mga nagtatanong kung may chance bang mapanood din ng iba pang housemates sa serye, What if yun ang mystery, di ba? Yan daw ang dapat abangan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kaugnay pa rin sa Senate hearing tungkol sa flood control projects, ipinaturo ni Senador Joel Villanueva kung saan sa national budget nakalagay ang proyektong idinidikit sa kanya ng isang engineer. Wala roon pero nasa unprogrammed na pahagi pala ito ng national budget.
Ipinakita rin ni Villanueva kung gaano kadali umanong mameke ng mga mensahe sa cellphone para pabulaanan ng umano'y mensahe niya na nagre-request ng dagdag pondo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, kinompronta ni Senador Joel Villanueva ang mga dating DPWH engineer na sina JP Mendoza at Bryce Hernandez na nagdawit sa kanya sa maanumalya umanong flood control project. Sabi ni Villanueva, wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umano'y screenshot ng disappearing messages na ipinakita ni Mendoza sa pagdinig noon ng Kamara na umano'y usapan ng Senador at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So balit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Sa pagdinig, ipinakita ni Villanueva kung gaano raw kadali pikein ang mga umano'y usapan sa cellphone. Sa isang demonstrasyon, ipinakita ng senador kung paano siya gumawa ng text exchange para pagmukhaing may nagre-request kay Hernandez na idiin ito si Villanueva. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. Bit-bit din ni Villanueva sa pagdinig ang kopya ng General Appropriations Act at hinamon ng mga dating DPWH engineers na ituro doon ang sinasabi nilang proyekto ng senador dahil wala naman daw ito doon. Pero ayon din kay Hernandez, hindi matatagpuan sa General Appropriations Act ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan, walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. Sa totoo lang, dahil isasabit sa inyo, tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Naglabas naman ng litrato si Senador Erwin Tulfo na nagpapakita na naroon si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at nilalagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito, that's you, right? Or kakambal mo? Yes, Sir Honor, ako po yun. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. Oh. So, alam mo. Yes, Sir Honor. Ayon kay Lacson, ang mga cash isinusugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa kasino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas ano malapit ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun.
Si Mitch Kahayon Uy ay dating kongresista at dating opisyal sa DSWD noong Administrasyong Duterte. Kinukuha pa namin ang kanyang reaksyon. Matapos ang pagdinig, diniretso sa Senate Clinic ang kontratistang si Sally Santos matapos mahilo pero pinayagan na din itong makaalis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 78 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.